ito na yung pinakadulo ng boundary ng mapa ng Pilipinas na nakaharap malapit sa Indonesia. Dahil nga sa ito na yung pinaka-boundary ng mapa ng Pilipinas, ay makikita natin dito sa areang ito na napakalakas ng mga alon. Matatanaw rin natin yung pinakahuli-hulihang isla dito sa Pilipinas. Yan po yung isla na tinatawag nilang Sigaboy Island. Ngayon lang ay binalita na dito sa bahagi ng Mindanao ay mayroong paparating na bagyo, yung bagyong Christine. Kaya naman mapapansin po natin yung mga kadagatan ay talagang napakalakas ng mga alon. Yung mga mangingisda ay kasalukuyan nagsiuwian na at ipinirada yung mga bangka dito sa gilid dahil nga sa natatakot na sila. Ayan. So may mga tao pala dito sa itaas. Hindi ba kayo natatakot dito sa taas, te? Ayan. So nag-i-enjoy sila picture kasi nga maganda naman talaga ditong mag-picture. So ang harap ng pinakadulo ng mapa ng Mindanao ay Indonesia and then Australia. So dito naman yung Philippine Sea. Ano plano mo? Saan tayo pupunta ngayon? So may tinitingnan kasi ako dito sa mapa. Tingnan mo. Di ba nandito tayo ngayon sa Gobernador Generoso. Malapit na tayo dito sa pinakadulo ng isla ng Mindanao. So 59 minutes na lang yung biyahe natin. Mararating na natin yung pinakadulo. Ang pinakamaganda nito, harap na yan yung Indonesia at Australia. Ayan. So at saka yung Philippine Sea. So anong plano mo? Punta natin? Tara, punta natin. Let's go. Mula dito sa Gobernador Generoso, Barangay Chikuti, Tibanban ay magta-travel lamang tayo ng hindi aabot ng 1 oras papunta sa Barangay Labegan, Gobernador Generoso, kung saan makikita ang parola. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na biyahe, ay narating na natin itong lugar dito sa Gobernador Generoso, Barangay Labegan, kung saan makikita yung isang parola na itinayo dito na nagsisilbing pinaka-boundary nitong Mindanao. So ito yung boundary ng Mindanao kung saan Pacific Ocean na yung nakaharap eh. Kaya naman makikita po natin na dead end na. Ang harap nito ay Indonesia, Australia at yung Philippine Sea and then yung China Sea. Sir, mauna yung pinaka-last na. Ang tawag dito is Cape. Gikan sa Pakip siya. Cape San Agustin. Pinakadulo na, no? So, ito sa Indonesia na to sa harapan. Indonesia. Pacific, tapos Davao Gulf. Sa Davao Gulf. And then sa likod ng Indonesia, Australia. Na. At saka yung Philippine Sea. Dito yan, banda. Philippine Sea. So, medyo malakas na rin yung current ng tubig dito, no? Current, maalon na. Maalon. So, sa mga ganitong oras. So, araw-araw kayo ditong open, sir? Araw-araw. So kung papasok kami doon sa parola, meron bang entrance? 50 nga, 10 ang saka, plus 10 pesos. So bali 60 pesos. 60, tanan, lahat na. Yung sa gitna na parola, yun yung inakyatan ng mga bisita. So ito na talaga yung pinakadulo. Kaya dead end na doon, no? Dead end na, ito yung last na simento. Kita mo yan. Wala nang ibang lusutan doon sa ibang barangay? Balik ka na. Okay. So sige, mag-entrance muna tayo and then pasok tayo doon. Okay. So, dito tayo magbabayad kay ma'am. So dalawa kami, ma'am. 120, dalawa kami. So 120 yung binayaran natin. Thank you. Okay. So tara, pasok tayo dito sa loob. Kailangan nating mag-logbook dito sa kanilang entrance. Where is dito, guys? Yun. So saan na kami didiretso, sir? Dito, sir. Dito yung sir, pinaka-main na mo. Dito. Dito muna bago sa. So dito, bawat mga turista na pumupunta rito, magpapapicture. Ayan, dito sa kanilang logo na Cape San Agustin. Ayan.
So makikita natin dito na tanaw natin yung hampas ng alon na sobrang lakas. Bago natin akyatin ang isa sa mga parola dito ng Cape San Agustin ay sisilipin muna natin ang ibaba nito. Makikita natin na meron ng caution, watch your step. Kasi nga, nandito tayo sa talagang pinaka dulo na makikita natin etong lugar na nakaharap tayo sa Pacific Ocean. Yung harap ng pinakadulo nitong lugar ng Mindanao ay nakaharap dito sa malapit na tayo sa Indonesia. At after ng Indonesia ay Australia. Dito naman yung China Sea at dito naman yung Philippine Sea. So grabe, na-amaze ako dahil nga isa ito sa mga pangarap ko na puntahan ang pinakadulong lugar dito sa Pilipinas. Itong parola nga pala, nagsisimbolong boundary ng kadagatan na ito. Kaya naman nilagyan ng parola dito kasi ito yung mga nag-highlights dito na ito na yung pinakakatapusan ng lugar dito sa Mindanao. Kaya akyatin po natin. Grabe. Paikot po yung hagdanan dito. Yan. So may nakasulat dito, no vandalism. Buti na lang hapon na tayo pumunta kasi kung maaga pa tayo siguro mapupuno itong lugar. Ayan. So may mga tao pala dito sa itaas. Ayan. So dito sa taas, makikita po natin yung overlooking view. Wow! Sobrang nakakalula nga lang kasi nga pag tinitingnan mo sa ilalim parang nakakapanghina ng tuhod. So halos makikita na natin na wala nang kadugtong na mga isla dito sa itaas maliban na lang sa mga barko na nakikita natin na naglalayag. So ang harap ng pinakadulo ng mapa ng Mindanao ay matatanaw yan natin dito ay Indonesia and then Australia. So dito naman yung Philippine Sea. Grabe, nakaka-amaze. Sa sobrang layo ng biniyahe natin, biruin mo mula Leyte hanggang dito sa Mindanao, sa wakas ay napuntahan na rin natin ang pinakadulo ng mapa ng Mindanao. Woo! Grabe! Nakaka-amaze. Sa wakas narating din natin. At sa susunod na biyahe natin, ay pupuntahan din naman natin yung pinakadulo ng mapa ng Luzon. Kaya abangan nyo yan. Di ba kayo natatakot dito sa taas, te? Ayan, so nag-i-enjoy sila picture-picture. Kasi nga maganda naman talaga ditong mag-picture-picture. Yung isang parola, yan yung signal na magiging silbi na para sa mga manlalayag na meron ditong boundary. Ayan, sa mga naglalayag, malalaman nila na meron itong lugar ay boundary ng Mindanao. Nag-try tayong bumaba dito sa pinaka-ilalim. Talagang makikita po natin malakas yung hampas ng alon. Ayan o. Tapos, may nakikita po tayo mga barko na nandun. Yan yung mga barko na nag-travel papunta sa ibang bansa. Ayan o. So hindi lang makita sa camera kasi malayo. Dito sa area ito, eto na yung lugar ng Mate. At dito naman sakop pa ng Gobernador Generoso. At dito, matatanaw rin natin yung pinakahuli-hulihang isla dito sa Pilipinas. Ayan po, sa bahaging ito ng Mindanao. Yan po yung isla na tinatawag nilang Sigaboy Island. Ngayon lang ay binalita na dito sa bahagi ng Mindanao ay mayroong paparating na bagyo, yung bagyong Christine. Kaya naman mapapansin po natin yung mga kadagatan ay talagang napakalakas ng mga alon. Yung mga mangingisda ay kasalukuyang nagsiuwian na at ipinirada yung mga bangka dito sa gilid
dahil nga sa natatakot na sila sa paparating na bagyo. Mabilis lang yung ginawa nating content dito kasi nga sa sobrang layo nito, papunta rito, ay kailangan nating makabalik agad. So mag-alas 5 na, kaya kailangan nating tapusin dito yung video natin. So grabe, namangha ako talaga kasi napuntahan namin yung pinakadulo ng mapa ng Mindanao na malapit na talaga sa Indonesia. So kaya pala pag tinitingnan ko yung mapa, sabi ko, balang araw mapupuntahan rin natin yung mga lugar na nandito sa mapa na nakikita lang natin sa mga social media. So, praise the Lord na nakarating ako rito ng safe at naipakita ko sa inyo yung parola. So, ito yung boundary ng Mindanao kung saan dito umiikot yung mga naglalakihang kadagatan kasi Pacific Ocean na yung nakaharap eh. Dahil kailangan na nating makabalik papunta ron sa Governor Generoso dahil sa susunod na mga araw mayroon pa tayong pupuntahan. So siguro dito ko natatapusin itong video dahil kailangan naming makauwi kaagad pabalik sa Governor Generoso. So gusto ko nga po palang pasalamatan yung mag-asawa na sinamahan tayo papunta rito na nandito sa Mindanao kasi sa kanila din ako tumuloy at talagang nakaka-bless yung puso nila na winelcome tayo sa bahay nila at the same time nag-enjoy ako sa fellowship namin, nakapagsimba ako. So maraming salamat po pala Pastor at saka si Pastora Charm at si Pastor Randy. So mayroon silang simbahan dito sa Governor Generoso dyan sa Chikuti, Come to Christ Ministry. So yung mga taga dito sa Mindanao na malapit sa kanila, pwede po kayong mag-visit every Sunday 9 AM doon sa kanilang simbahan. So makipag-fellowship po kayo doon, enjoy at sambahin po natin yung Panginoon natin ng Espiritu at katotohanan. So yun lamang po at lahat ng ginawa namin ito ay binabalik namin sa Panginoon, sa Kanya lamang yung papuri. Maraming salamat, Pastor. God bless. Okay, thank you.